Hi, besties! Welcome to the first episode of Out of the Closet, the podcast, together with your most flamboyant bestie, Gio Alfonso Vega. So, for this podcast, we will be tackling about the different eras of my life. Yes, my life. Kasi ako ang bida dito, Charis. Pero sa totoong buhay, no, dito natin pag-uusapan kung paano nga ba ako nakapag-come to terms with my identity. Come to terms kasi hindi pa ako fully out. I have never told my parents yet. Pero according to the people naman, they know na. So, it's just with coming to terms, no? Kung paano ko ba nakilala ang sarili ko at kung paano ko nasasabihin sa sarili ko na yes, I am queer and I am part of the community. Kasama na rin dito sa pagtalakay natin ang iba't ibang traumas, yung mga memories in the past that helped shape who I am today. Yung favorite yung Gio na nakikita araw-araw. Yan, nakikilala niyo na siya lalo. At for each episode, I will be having guests na nakakakilala sa akin. And I believe, share the same experiences as well. Kaya naman para sa first episode na to, we'll be tackling about my favorite childhood trauma is having absent parents. So, see you there! Ayan, besties. So ngayon, kasama natin ang isa sa mga masasabi kong good friends here in college. And I feel like we share most of the same experiences that I did when growing up. Though magkaiba ng aspect ng pagkakaroon ng absent parents, it's still important for us to understand another side of the coin and a different part of the story. So here we have a good friend of mine, Edmin Julius Covilla. Hi babe, introduce yourself. Hello everyone, I am Edmin Julius Covilla, classmate ni Gio, and I'm from TV Albay. Yan. So, direktahin na natin. Noong lumalaki ka ba, andyan ang parents mo kasama mo palagi? Elementary days, ako nagkaroon ng absent parent. Not exactly absent na like, ay ano talaga yung absent dahil They had to do something else. na kailangan nila magtrabaho. Na para may pang-aral ako, para may pang-tustos kami. And of course, para ma-provide yung mga needs. Kasi lumaki na rin yung pamilya namin, 4 na kami magkakapatid. So, hindi na ako only child. Ano na parang realization, hindi na ako only child. So, yun. Kalahati ng grade 1, 2, 3, 4. So, parang 4 to 5 years din ako nasa pangangalaga ng aking lola. So, yun. So, yung sa'yo kasi, it was a matter of choice. They chose to, hindi nila pala choice, kasi kinailangan. Yung sa akin naman kasi, parang nasabi mo na, it was their choice, pero on the same reasons rin. Ang pinagkaiba lang kasi, yours was physically not available, kasi nasa malayo sila. Malayo. Ako naman, they were working, yes, pero isang bayan lang naman kami, isang province lang, tapos isang bayan lang yung pagitan ko saan ako nag-aaral kung nasaan ako ngayon. So, growing up, first few years, yes, they were present, pero I felt as if there was this feeling na ayaw. Nakakaramdam ako ng ganun na pagka-distant sa family kasi parang pinaramdam nila sa akin at some point na ayaw namin dito and ayaw namin sumama. Doon ako naging distant. Tapos yung parang medyo tinatamad din. Oo. Ganyan. Parang hindi nila alam may Oo, ano yun. exactly yun. Doon yung part sa akin na absent, yun yung pagka-absent nila. They were physically there, but they were never emotionally and mentally ready to give me my needs in terms of emotions and sustaining my mental health. Yun kasi, binibigay ang kailangan. Ang gusto, depende. At minsan. Pero yung kailangan na physical, pero yung kailangan ng presence, which is pinaka-value ko talaga, dun sila naging absent. Kaya, may times talaga ako na napasabi ako na, sana nandito si mama at papa. Ikaw ba, may ganun ka bang times? Oo. Like, kung gusto mo mag-share ng one specific, para mas, mas vivid ba, pati para sa audiences natin. Ay, oo, sa mga recognitions. Yun yung grade 1, 2, 3, 4 na like years na kailangan ako hanapan ng mag-aakyat sa stage. Kasi, yun nga, ewan ko kung bakit, and nandun naman minsan yung lola ko. Pero hindi ko alam kung bakit, ayun nga pa sa katon mo sa stage, ganyan. So, parang grade 2 ako yung pinsan ko. Pinakupkup nga pala ako ng grade 2 ako. Pinakupkup ako sa pinsan ko for 1 year.
So, parang after a year naman, sa lola ko na. So, 3 years. Of course, with honors ako, yung ibang parents ng kaklase ko, umuwi sila. Ako, hindi sila umuwi. Kasi umuwi sila pag, holidays. Ganun naman baga din. Ganun naman baga talaga. So, yun, nung sana, nandito rin sila. Lalo na pala sa mga meetings and report cards. Sana nandun sila. Sana nakakachikahan din ng mga magulang ko, yung mga advisor ko. Ganun. Oo. So, yan din yung sa akin actually. Speaking of report cards, yan yung napasama dalawa na siya, dito si mama or si papa. Kasi, during my elementary days, ay pinasok na ako sa isang prestigious school. Prestigious, yes, meaning mahal, oo. Inaamin ko yon. Private school ako ng mga magulang ko. Pero, it came with a price. Hindi lang sa pricey dahil mahal ang pera. Pero, yun pala, it mean to say, hindi sila may physically available. Kasi naranasan nila, nagtatrabaho ako para makapag-aral ka dyan. Kaya wala ako dyan kasi kailangan ko magtrabaho para mag-stay ka dyan. Pero kasi, iba pa rin yung may physical presence mo dyan. Ang pinaka-vivid ko memory talaga, napasabi ako sana dito si mama at papa. Kuhaan siya ng card ng grade 3. Grade 3 pa lang ha, guys. Grade 3, I was 9 years old. Tapos, dun na yung pinaka-vivid na memory ko na napasabi talaga ako na, ba't di kayo pumunta? Sana nandito kayo. Release ng cards, and sa amin, bawal talaga kumuha ang students. Ay, alam ko sa iba talaga, pwede naman na kapatid. Ako, wala namang kapatid. And too late na magpapunta pa ng since nga, medyo malayo kami. So, the night before, sinabihan ko na sila, pero walang pumunta. And for the whole year noon, parang nasanay na ako. So, parang alam ko na yung tita ko. Nakita ko na mama ng pinsan ko. Kasi yung school na yon, marami kami pinsan doon, as in marami talaga. Kaya rin ako pinasok doon kasi nga, para isang environment lang doon kami, para may shared experience ba. So doon ako pinasok, so alam ko na nandiyan na siya. For the first 2 quarters, naging routine ko na after nyakunan, punta ako sa kanila, katok ako, to the point na alam na nung mga kaklase ni Ate Trisha. Hi Ate Trisha, alam na nila na hahanapin ko sa. Noong 3rd quarter, maaga silang dinismiss and nauna sila release ng cards. Nung nililisan na kami, pumunta ako sa classroom nila. Ang sabi ng friend niya na, ay hanap ko si Ate Trisha mo, wala na, umalis na sina ate mo, kasama si mama niya. Doon ako na, hala, sino kukuha ng card ko? So, doon ako nagpaisip na, hala, wala. Kasi nga, malayo ang bahay namin. Wala rin naman silang friends within the parents na pwede pakisuyuan kasi nga, di naman sila present. And yung teacher din naman, wala silang contact. So parang, sige madam, ibigay mo na lang kay anak ko. Walang ganong contact. So, not unless may present na relative, pwede ko marikuha yung card. So the lowest point was, I asked may sundo, yung driver namin, na pumunta at kunin yung card ko. Doon ko talaga sinabi na, mapasa na nandito kayo ngayon. Yun talaga yung pinakamalala. Kaya, ang lala nung void sa akin, yung void sa puso ko na parang may kulang talaga. Kaya, ikaw ba, growing up, did you feel like may void? As in, parang there's a hole in your heart na need i-fill. And what are the ways, or kung tao man, sino yung nag-fill ng void na yun para mabuo ka? Void? Siguro, yung parang need mo, yung void ko is parang need ko ng someone, so super support sa mga gusto ko rin na gawin nung elementary ako. Kasi gusto ko rin sumali ng drum and lyre corps. Gusto ko rin sumali sa mga competition. Gusto ko rin sumali sa mga ganyan. Sa Boy Scout, ganyan. Pero, oo, sabi ko gusto ko mag-Boy Scout. Gusto ko Pero parang, hindi ako nakasali sa mga ganun. Kasi parang, nag-worry ako sa financial aspect. Kasi nga, yun din yung pinapakita sa akin ng lola ko. Na parang maging mindful kami sa mga gastos. Kasi yun nga, yung papakahirap. Yun yung favorite nilang term, nagpapakahirap. Na parang nagtatrabaho ang magulang mo, huwag ka nang dumagdag niya sa So parang natatak yun sa utak ko, sabi ko, ay, huwag na nga lang ako sasali kasi baka masabihan pa ako na gastos na naman, magulang ko malayo sa amin, nagtatrabaho. So parang yung void na naramdaman ko is dapat, sana, nandun sila na parang every competition, every ganap ko sa school, nandun sila sa school. Alam talagang super support sila na bibilihan ka ng damit, bibilihan ka ng para sa competition na to. Kasi naranasan kong magmadali lang mga costume, like sa costume parade. Ako naman kasi, ang void ko talaga, thankfully,
there were people who were ready to fill the void in me of having an absent parent. Absent parents. Dalawa sila, parehas sila. Ang ano kasi doon, my grandparents talaga, they were really hands-on. To the point na lahat ng gusto ko, they spoiled me. Hindi ako na-spoiled na person, pero spinoil nila ako. Yung, umabot sa point na lahat ng mga kailangan, lahat ng gusto ko, pinapadaan ko kay lola, kay mommy, yung anak ko sa mothership kasi siya yung, as in, katapidahin lang namin. If may kailangan, alam nyo ba, umabot ako sa point na, mommy, sabihan mo si mama na may event bukas, baka pwedeng magpunta. Sumama ka na lang para mapilit siya na sumama kasi mapasama ka daw, ganyan. Tapos, yun na din, lowest point ko. Kasi imagine, parang nagbe-beg ka na. Naghahanap ka ng third party para mag-beg and makiusap na puntahan niyo ako please. Kasi kailangan kong nandun kayo. Hindi man kailangan, pero gusto ko nandun kayo. Kasi ang tagal hindi niyo nagpakita. And yun, to the point na ang lala, na feel ko, naapektuhan ako nun bilang bata. Na ikaw, nagmamakawa ka na, or ikaw, makikita mo yung mga tao sa paligid mo na may kasawang magulang na present, tapos ikaw wala. Kaya, if given the chance, ikaw ba, would you want to relive your life with your parents present? Oo. Lalo na yung parang years na yun, na parang... Yung formative years. Yung 4 years na yun na absent talaga. Absent sila. Yung parang maraming na waste na opportunities. Na like, sayang, feel ko may mabubuo pa akong skills, mabubuo pa akong mga like, experiences na kakaiba. Kung nandun sila, nakasuporta sa akin, na like, sali ka na sa ganito, sali ka na ganyan. Kasi kulang ako sa ganon, ng motivation. Kaya man, ako yung parang naging ano sa ng late bloomer ng atake. Na parang, nung bumalik yung parents ko, dun bumalik yung parang, ayan, close na parent ko yung advisor ko. Close ng, nakakapag-costume na ako ng friends sa costume parade. Nandun na sila sa quarterly meeting, nakaka-absent na yung mama ko. Kasi nga, nag-ipat na rin sa TV yung mama ko para She was magtrabaho. much closer. Oo, na parang like, ayun na, nandun na yung, at least nandun na yung mama ko kasi nung elementary ako, OFW pa yung mama ko. So, ayun. Maswerte ka. Hala! Maswerte ka kasi nga, it was not your parents' choice to not be there. Sa akin kasi, it was their choice. Pero sinasabi nila na para sa'yo rin naman. Kaya sinusubukan mong intindihin. Pero kasi, I could barely recall, kasi starting yung naglipat ako dun sa malaking school, I could barely recall them pumunta para mag-enroll. Come to think of it, once lang si mama, once lang ako sinamahan, which was grade 8. Kasi bibilhin rin kami. Pinag-isa na. Bilang lang talaga sa kamay. Gusto niyo bilangin ko ngayon? Pwede, kasi kaya ko. Bilang lang talaga sa kamay yung number of times na pumunta si mama. Medyo mas naghahanap ng validation sa nanay ko kaya sa tatay ko. Bilang lang sa kamay yung papunta ni mama. Si papa, madalas siyang pumupunta kasi hinahatid niya ako, may hinahatid siya, or kapag inuutusan, na ganyan, mas present. Pero, yung hindi rin naman siya super in-deep kasi nga, may pupunta siya pero aalis din siya. Samahan niya lang ako. Literal na samahan lang niya ako. Tsaka alam niyo ba, first time ko sa big school na yun, hinatid ako ng tatay ko sa pila sa flag ceremony. Tapos nawala na siya. Tapos ang bilin niya sa akin, huwag kang aalis sa classroom mo kasi susuin kita dyan mamaya. Yun lang. Okay. Hatid. For you guys to have an idea of what I mean by absent parents. Na wala talaga. And I'm happy for those people na may experience, at least na-redeem. Kasi ako, up to this day, ngayon tinatry nilang i-redeem yung sarili nila. Pero kasi hindi na kaya. Kasi the person that needed them can now handle himself. Sorry to say this very direct, pero umabot sa point na nasasabi kong hindi ko na kailangan. Kasi I can now handle myself. Kaya ko na. Yun nga yung naging away namin ni mama one time. Na nasabi ko sa kanya direkta na, ba't ngayon ka pa nag-e-effort, hindi ko na kailangan. Yung kailangan kita, wala ka. And she cried. Kasi dun yan, alam niya rin naman, pinaintindi sa kanya ni Lola kung saan ako nanggaling. Tapos sinabi rin naman sa kanya ni Lola na, kaya nga tinatry ni mama mo ngayon kasi ngayon lang siya nagkatay magbawi. Kasi nga daw, yun nga,
medyo parehas kami ni Mama din ng perseverance. Kailangan mapatunayan ng sarili mo. Kaya kailangan palagi kang nandyan. Kaya doon siya nakafocus. She chose her work for our family daw over being a present parent. Which I try to understand. Yes, that is very valid, no? Pero still, it could never replenish the wounds, and it could never fill the void of wanting to have your mother cheering you on the crowd. Sinasabihan ko sila, and I would pray na bigla silang darating. But they never did. Ngayon lang talaga silang nagsimulang bumawi. Pero ngayon rin, nasanay na ako, and the wounds are healed, but they're still there. And kapag bumabalik lang sa akin yung mga ganong alaala na, bakit ngayon pa? Medyo masakit lang. Kaya ako, I'm trying my best to heal myself. Kasi kailangan ko rin pagalingin yung sarili ko na pwede pa. Kailangan ko paniwalain yung sarili ko na pwede pa. They could still act as parents regardless of your age. Hindi naman mawawala. And siguro ma-heal si B-boy na naghahanap ng mama every time na may activity and yung mama na gustong nandyan. And the-heal siya actually when I enrolled in BU. After kong bumaba na ng Bonto building, nakapark si na mama sa may torch. Nasa car, pero nakita ko si mama binibidyohan ako as I approached them. Tapos parang, okay. She's trying her best, so I should give her a chance. Ikaw, bilang panapos, anong gusto mong sabihin sa parents mo? Sa parents ko, wala actually. Siguro sa lahat ng parents, ang masasabi ko is talagang showing up really matters. Kung sa tingin naman nila, kaya nilang gawin nila. Kasi grabe yung magiging effect nun sa'yo. Kasi kapag bigla ka kasi parang yung adrenaline kapag nakita mo yung parents mo na proud sa'yo at sinusuportahan ka sa lahat ng mga ganap mo sa buhay. Parang nakaka-motivate siya na mas magpatuloy na parang gawin ng lahat para mamayagpag pa ganon. Na parang tapos sana huwag nyo rin ipamukha nyo rin sa lahat ng anak mo. Kasi masakit din yung parang nagagawa mo sa iba, nagagawa mo sa kapatid mo, pero sa isang anak, hindi mo magawa. So parang at least sana mabalance mo yung parang pag-show up. Sana mag-show up sa lahat ng anak, sa lahat ng yun. Wait lang. Ako naman, ang gusto ko lang sabihin talaga sa parents ko na, I'm okay. Okay na ako. And hindi niyo naman kailangan bumawi. And masaya na ako ngayon. At masaya ako nakikita na nagagawa niyo sa mga kapatid ko and pati sa mga bata kong pinsan. Yung gusto kong gawin sa akin dati. I have come to terms and I'm at peace. And I guess we'll cut it here. And for our next segment, we'll be right back. Hi besties, it's me again. It's on a different day kasi hindi ko kinayang mag-outro during that discussion with Edmin. Kasi super bigat niya and in all honesty, the podcast could have been longer. Ang dami pa namin pinag-usapan. Ang dami din namin napag-usapan before we started recording and even after the recording stopped. Ang daming realizations. Ang dami ko rin tinanggal during editing. Kasi yung memory na yon of having the people that we needed the most not be there is a big thing to deal with. And it's good na pinag-uusapan siya. Kasi pag pinag-uusapan ang mga traumas at hinaharap ang mga traumas sa kagaya nun, nabibigyan natin na explanation yung iba't ibang scenario. Nare-rationalize natin siya.
Yun yung ginagawa ko sa sarili ko ever since. Especially with things that I do not understand kung bakit nangyayari. I try and ask myself and begin rationalizing kung bakit ba to nangyari, ba't ko to ginawa, ba't ko to naging reaksyon. Kasi most probably, may effects yung mga nangyayari sa paligid mo sa kung ano ka at kung paano ka na bring up. Kaya naman, I urge everyone to go and face your traumas. Habang lumalaki tayo, may mga pinagdadaanan talaga tayong mga bagay. Kaya kailangan natin silang harapin para maging a figment of the past na lang sila. Hindi na natin sila madala hanggang sa pagtanda at hindi na natin sila maipasa sa iba. This is a call to everyone listening na kapag nagkaroon kayo naman ng absent na parents, end it there. Our generation should be not starting a cycle, but ending the cycle of generational traumas. Yung mga pasigaw, yung mga pa-tough love, yung mga pagsasalita na masasamang words or masasakit na salita sa mga anak nila. It's time that we end it here and learn different types of love, learn different types of disciplines para at least ma-foster yung mas magandang environment sa mga bata. Hopefully, sa lahat na nakikinig, you have learned something from our discussion. Siguro yung mga nakarelate. Siguro may mga napapasabi na ganyan rin ako dati. At hopefully, may mga gustong magbago. Kung if there are parents listening out there, you still have time. Try and make up for it. Kaya naman, come again with me sa susunod pang episode ng Out of the Closet. And again, I am your bestie, G. Alfonso P. Vega, and this is episode 1, signing off.